Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Maaari na po tayong maupo. Sa pag-asenso, magsikap ng Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayon para sa bawat bayan makikinabang. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental. At sa puntong ito, ating inaayayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance na may kabuoang halaga na 47,400,000 pesos para sa 237 barangay ng probinsya ng Davao de Oro na tatanggapin ni na Governor Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Congressman Leonel Ceniza, ABC President Mark John Colina, at Ana May Taglos na siyang kumakatawan sa 1,185 presidential scholars ng probinsya. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever Ngayon slow naman po, up, no upang I don't tanggapin take ang shit. kabuoang I got halaga no ng love 40 million o 44 million, 600,000 pesos para sa 223 barangay ng probinsya ng Davao del Norte, tinatawagan po natin si Governor Edwin Hubangit, Congressman Jose Manuel Agameo, ABC President Norman Ibrero at Karil Wolf Naluan na siyang kumakatawan sa 1,000 tandaan at 15 presidential scholars ng probinsya. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the Panghuli chains that upang last. And tanggapin to ang believe in kabuoang what you halaga got, it was na built to 21 last. million pesos para sa 105 barangay ng probinsya ng Davao Occidental. Tinatawagan po natin si ABC President Bianca Ricci Bautista Navarra at Betty Rose Galusin na siyang kumakatawan sa 125 presidential scholars ng probinsya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Ngayon naman po ating inaanyayahan si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat ka sa ating SAP, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Please, magsiupo muna tayo. At alright, maraming salamat to Secretary Anton Lagdameo sa iyong pagpakilala. Maayang adlaw kaninyong tanan. And
Maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa akin. At ako naman ay kami po ay nandito upang ang una namin pinuntahan ang inyong ospital para tignan na kung ano yung mga naging earthquake damage, ano na yung mga kailangan pang gawin at natignan din natin yung dapat na ma-inaugurate na mga 2 weeks ago, yung wing na bagong gawa. At dahil malaman po ninyo na sa administrasyong ito, napakahalaga para sa amin na maganda ang pag-alaga sa mga nagkakasakit sa ating mga kababayan. At hindi lamang sa mga nagkakasakit, inuunahan po natin ngayon. Hindi na natin inaantay na magkasakit. Tinitiyak natin na ang halimbawa, yung mga bata, kumpleto ang bakuna at nakakapagbigay tayo ng konsultasyon. At hindi na namin inaantay na maging grabe pa ang karamdaman ng ating mga kababayan bago tulungan. At sa umpisang-umpisa pa lang, ay ginagawa namin ang lahat para magandang kinakain, magandang nutrition, maganda ang pag-alaga at pag-testing para habang maaga ay mas mabuti. Ang kasabihan nga yan sa English, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya mas maganda pag inuunahan natin. Kaya po, healthcare po ay napakalaking prioridad sa administrasyong ito. Ito naman po aming ibang programa, itong nasama sa bawat bayan ay makikinabang, ay pwede na rin sabihin, pwede na rin natin tawagin, bawat barangay ang makikinabang. Dahil alam nyo po, ako po ay naging governor ng Ilocos Norte ng 9 na taon. 3 rin akong nagtermino doon. Kaya nakita ko ang halaga ng local government at kung ano ang kayang gawin ng ating mga local government mula sa gobernador hanggang sa mayor, hanggang sa barangay opisyal. At lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo na dinadala ng national government, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan, yung mga benepisyong yan. Kaya mula sa umpisa, ay sabi ko, ipalapitin natin ang local government at saka national government. At maraming maitutulong sa lahat ng mga gagawin natin sa national government. Kaya dapat ang pananaw namin, ang local government partner talaga. Kailangan partner ng national government. At halimbawa, dito pagka nagkaroon ng sakuna, ayan, kagaya nung dumaan na lindol, pagka aasahan lang natin, ang first responder talaga kapag may sakuna, pag may bagyo, pag may lindol, kung may anuman, pagka may baha, ang first responder, ang una talagang pumupunta riyan, ay ang mga local government officials at saka mga NGO at mga lokal. Kaya kailangan, ang sabi ko, imbis na basta't sasabihin tayo gagawa lahat, sabihin tulungan natin ang local government para magkasabay-sabay yung ating mga ginagawa. Dahil kapag inantay nyo pa sa Maynila ang desisyon kung saan dadalhin yung mga gamit, kung saan dadalhin yung relief goods, baka matagalan pa. Pagka may ganyan, pagka mayroong disaster, ay dapat talaga mabilis ang galaw natin, mabilis ang pag-respond natin. Kaya yan po ay isang halimbawa kung saan natin ginagawa ngayon ay inuunahan natin, nagtutulungan kami ng local government. Lahat ng mga gamit, dinadala na namin, inuunahan na nga natin, pati bagyo, pati lindol, kahit na anong klaseng sakuna. Kaya ito po ang aming tema, ito po ang aming laging ginagawa, ang aking pinipilit na dapat ang local government at saka national government ay talagang magandang coordination, maganda ang trabaho nila, maganda na sabay-sabay. Kaya ito po ay kaya nagkabunga po nitong programa na ito na
bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin nito? Dalawa po ang kasama dyan sa programa. Meron po dyan isa pa yung tawag na LGSF Fund, galing po sa national government. Meron din po kaming binibigay na pondo para sa mga local government, sa mga governor, sa mga mayor, para sa kanilang pangangailangan at para makatulong sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain ay nakakapagbigay tayo doon sa mga nangangailangan ng bigas. Yun po yung sa LGSF. Ito po, kung saan tayo ngayon dito ay ang tinatawag na Social Civic Development Fund, Projects Fund. Ito po ay para naman sa ating mga barangay. At ang sistema po na ginagawa natin dito, lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan natin ng 200,000 piso. Bawat barangay. Buong Pilipinas to, hindi lang po dito sa inyo. Kundi, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official ay yung 100,000 ay mabigay sa mga scholarship. Kaya ang plano po ay ganito. 200,000 ibibigay natin sa barangay official. Yung 100,000 doon gagamitin para sa scholarship. Bawat barangay mamimili ng 5 na scholar para matulungan naman na makapagtapos. Ang sabi lang namin sa mga barangay officials, siguro ang pinakamaganda, mamili kayo yung mga malapit ng magtapos pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kulang kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Ngunit, so, ang mangyayari dyan, bawat barangay, 5 ang scholar, tawag po natin dyan ay presidential scholar dahil itong pondo na ito ay galing sa Office of the President. Kaya presidential scholar, tigli-5 presidential scholar ngayon ang kada barangay. At bawat isa makakatanggap ng 20,000 piso para sa kanilang pangangailangan para naman makapagtapos sila. Ito po ay napakahalaga. Ito, nandito nakikita ko, meron dito yung mga ibang scholar ay nakarating dito. At ang lagi kong sinasabi sa ating mga presidential scholar, sana mapakinabangan ninyo na mabuti itong pondong ito. Dahil napakahalaga yan para makapagtapos kayo. Ang mahalaga ay makapagtapos kayo dahil kapag maganda ang inyong pinag-aralan, kapag maganda ang naging training ninyo, ay malaking bagay ito para makatulong sa inyong sarili, pagandahin ang buhay ninyo, pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, pagandahin ang komunidad ninyo. At sa ganung paraan, para pagandahin ang buong Pilipinas. Dahil iba po ang nakapag-aral, marami pong kayang gawin, marami pong kaalaman. At lagi kong pinapaalala sa ating mga presidential scholar, ang matutunan ninyo, ang kaalaman na makukuha ninyo sa pag-aaral ay kayamanan yan na hindi na mawawala sa inyo yan. Hindi kayang agawin yan, hindi kayang nakawin yan, hindi yan nalulusaw habang buhay ninyo nasa sa inyo na yan. At araw-araw sa buhay ninyo, pagkatapos ninyo sa eskwela, araw-araw ninyo magagamit yung kaalaman na yan. At yun na nga, at para naman, mas madaming opportunity, mas maraming oportunidad para sumikat at para maging maganda ang buhay ninyo. At alam niyo po, ang katotohanan yan ay kailangan, darating ang panahon. Siyempre, yung mga kabataan, akala nila matagal pa yan, pero darating na, malapit na yan, darating ang araw na kayo na ang namumuno. Hindi lamang sa gobyerno, kundi sa mga negosyo, kundi sa mga kung ano-anong mga ginagawa. Dahil po, katotohanan, sabi nga nila, wala naman daw forever. Siguro kaming mga nakaupo ngayon, hindi naman kami forever na nandito. Darating ang panahon na kayo na ang mga leader ng Pilipinas. Kaya't kailangan handa kayo, may kaalaman kayo, meron kayong karanasan, at kayo ay alam ninyong gagawin para makatulong sa ating mga kababayan, para makatulong sa inyong mga sarili, at para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang halaga.
ng pag-aaral, ang halaga ng pagtatapos kahit para meron naman kayo na meron kayong stock knowledge para kahit na anong papasukan ninyo ay patuloy ang paggamit ninyo dito sa mga bagong kaalaman na nakuha ninyo sa mga eskwela. Yun naman po, 200,000 po, 100,000 bawat barangay bibigay natin sa mga presidential scholar. Yun naman natira na 100,000 na nasa barangay chairman, hindi na po namin sinasabi sa mga barangay official kung saan nila gagamitin yan. Dahil, eto nga, naging karanasan ko bilang gobernador. Wala nang mas alam ang sitwasyon ng isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Kahit na sinong eksperto na magsasabi, hindi, alam ko yan. Hindi mo masasabi na mas alam nila ang sitwasyon sa barangay na yan, kundi tanong mo sa mga barangay official. Kaya yung 100,000, nasa sa inyo na yan. Saan nyo gagamitin? Marami na rin po kaming napuntahan. Iba-iba po ang paggamit doon sa 100,000. Yung ibang barangay, bumili bigas para makadagdag doon sa rice giving natin na ginagawa sa LGSF. Na bigas, binili. Yung iba, bumili ng motorsiklo. Yung iba, bumili ng mga monoblock, bumili ng computer, bumili ng parang gamit para sa agrikultura. Yan po. Kaya hindi na namin inuutos, hindi na namin sinasabi, etong dapat ninyong gawin. At palagay ko, nakakasiguro naman ako, alam naman ng mga barangay official natin kung saan gagamitin yung pera na yan. At sinasabi ko sa mga chairman, sa mga opisyal ng barangay, kung maging maganda ang resulta nitong programa na sinimula natin ngayon, basta't maging maganda ang resulta nito, ay patitiyakin natin, palalakihin pa natin yung pondong yan. Ayan. Hihingian ngayon natin ang ating mga congressman. Pagdating ng budget, pupuntahan natin yung mga congressman, sasabihin ko, magandang programa ito, dagdagan ninyo ng pondo. Pero basta't naman, nakakarating sa tao, yan lang naman ang mahalaga. Yan naman ang mahalaga. Basta't makarating sa tao ang mga serbisyo, mga benepisyo na dinadala ng national government. Kaya napaka-importante po na ang development ng Pilipinas ay hindi lamang sa taas, hindi lamang sa matataas na opisyal, hindi lang sa Maynila, kung hindi sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ang bilang ng barangay sa Pilipinas siguro mga 32,000 plus ang bilang ng barangay. Nakapagtapos na tayo, nakapagbigay na tayo ng ganitong pondo, yung 200,000 sa bawat barangay, nakapagbigay na tayo sa halos 37,000 at 37,000 na barangay ay nabigyan na. Tatapusin po natin hanggat mabigyan natin lahat ng barangay. Dito naman ngayon, ang barangay na binibigyan natin ng 200,000 ay 565 barangays, Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Occidental. Kaya ipagpatuloy po natin itong programang ito, ang ating mga scholar, gamitin ninyo na mabuti itong pondong ito, take advantage, pagsamantalaan ninyo na meron tayong pondo na maibigay, at mag-aral kayo na mabuti, trabahuin ninyo na mabuti ang inyong eskwela, at siguro naman, sana sa darating na yung susunod na nating pagkikita, ay may hawak na kayong mga diploma. Yan po ang pangarap natin. Yan po ay para kaya natin ginagawa po ito. Maraming salamat po. Good luck po sa inyo lahat. At dadagdag ko pa po, bago po ako magtapos, alam nyo po, ang inyong pamahalaan, ay hindi lang nag-uutos sa inyo na ito yung gagawin ninyo, ganyan ang gagawin ninyo. Yung mga opisyal, yung mga kababayan natin. Kami po ay kasama po dyan, kami nakikinig po. Kaya kung meron kayong mga hinain, meron kayong mga inaalala, meron kayong nakitang maganda na sa palagay ninyo ay dapat gawin,
sabihin niyo po kami. Sabihan ninyo ang inyong mga local official, sabihin ninyo yung mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, kung national man o kung local man, at kung kaya namin gawin. Kung ito ba, ay kung ano pa ang sasabihin ninyo sa amin, kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan, hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Asahan po ninyo, ang pamahalaan ninyo ay nandito, hindi kayo nakakalimutan kahit kayo'y nasa malayong lugar. Ay nandito po kami, ginagawa po namin ang lahat, nag-iisip ko ginagawa din namin lahat ng kaya namin at alam namin gawin para tulungan at pagandahin at magdala ng kahit kaunting ginhawa sa inyong mga buhay. Kaya asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay laging nandito para mag-alaga, mag-alalay at tumulong sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo downstage kasama ang lahat ng ating mga bisita. Hinihiling din po natin sa ating mga bisita na magsitayo po tayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Ready? Ayan, lapit po tayo. Mga nasa likod. Ready? At the count of 3, isang malaking ngiti sa mga camera natin. Handa na? 1, 2, 3, smile everyone! Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Muli maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pangunguna po rito sa ating programang Bawat Bayan Makikinabang, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.